So, good morning or good afternoon everyone kung anong oras nyo man ito napapanood. Okay, so dito, kung mapansin nyo dito sa diagram natin this is the basic electrical system of an Airbus 320 aircraft. So, ito yung parang the best na pwedeng o yung pinaka simplest way to show the electrical system of an aircraft. Ito yung parang basic lang po siya, okay? Kung gusto mo ng mas detailed, mas marami pa po yan na mga mga pasikot-sikot. Kaya dito lang tayo magdi-discuss para kahit papaano is maintindihan nyo ng kahit konti yung basic electrical system ng isang Airbus 320. So kung mapapansin nyo dito, meron tayong battery 1 and battery 2 dito sa ating electrical system diagram. Gumagamit tayo ng dalawang batteries. Bakit? To have a backup, no? If ever na meron tayong isang battery na discharge. Kung mapapansin nyo din, yung sa diagram natin is your battery 1 and your battery 2 is connected into your DC battery bus bar. Ito po yung battery bus bar na sinasabi ko. Okay? So if ever na itong battery 1 mo is not charged or na-discharge po yan, you can still use your bat 2 to turn on the generator in the engine of the aircraft. Okay? Or if ever man na sira itong si battery 2, pwede mo rin ulit gamitin si battery 1. So dito, if ever turn on natin sa master switch dun sa cockpit yung battery. Turn on po natin yan. Magbibigay po agad-agad ang ating battery ng electrical power dito sa ating DC battery bus bar. Diretso po ang power niyan dito sa ating DC1 or mas kilala sa DC main bus bar 1. Okay, so from the batteries, dadaan yan dito sa ating battery bus bar, then pupunta dito sa ating DC1. So ano po ang gamit ng TR1? Ano ibig sabihin ng TR? Okay, TR, ang ibig sabihin po ng TR is yung T is your transformer and your R is the rectifier. Okay, sir, bakit dalawa? Okay, ang transformer natin is we have two types of transformer. Okay, meron tayong step up transformer and your step down transformer. The rectifier means it can convert DC into an AC power. Ang ibig sabihin ng DC is a direct current and your AC is an alternating current. Ang DC po is makikita mo po yan dun sa mga electrical components na mayroong positive and negative or more sa kilalang bilang battery. For the AC or the alternating current is wala po tayong positive or negative dyan. Okay, kaya ang mas nakikita mo dyan is dun sa mga generators, alternators, yun, dun mo makikita itong mga AC. And AC also, alternating current can also be found or can also be produced in our home sockets. Dun sa sockets dyan sa bahay nyo. AC po yan. Okay? Alternating current. Okay, so dito, ang gagawin ng TR mo is to rectify first the DC into an AC. So, ibig sabihin, i-convert niya yung DC power into an AC power. Ang gamit naman ng transformer mo is to step up the voltage. Okay, pag sinabi natin step up, lalakihan niya or mas lalakasan niya yung voltahe na galing sa battery. Sir, bakit natin kailangan yan? Yung engine natin is nakakailangan po yan ng napakalaking quantity ng voltage para mapa-start up mo yung mismong engine mo. So, kailangan natin ng malaking electrical power. So, saan mo kukunin yan? Kung sakaling battery lang meron at walang GPU, yung mismong airport. Yan, yung gamit ng ating TR. Remember that your battery can only produce as high as 24 voltage lang po. 24 volts DC voltage. Ang DC, pag sinabi natin DC, mahina lang po na voltahe ang DC. Ang AC is a strong current or strong kind of voltage. So kailangan nating lakihan o kailangan nating lakasan yung mismong voltahe natin para mapagana natin itong ating engine. So if ever na gumana to itong ating engine and umiikot na yung ating engine, ibig sabihin pag umiikot yung engine mo, umiikot na rin yung generator mo. Kaya sabi natin dun sa discussion dun sa generator is engine driven siya. Tama? So pag engine driven, pag umiikot yung engine mo, umiikot na rin yung mismong generator.
So, pag umiikot na itong ating generator, ito turn off na po natin doon sa cockpit ang ating battery. Bakit? Bakit sir, bakit natin ito turn on yan? Kasi meron na po tayong electrical source itong ating generator na hindi natin kailangan ng battery. Okay? So yan. Pag itong ating generator 1 na po is gumagana, magbibigay ngayon yan ng electrical output or electrical power dito sa ating AC1 or our AC main bus bar 1. Your AC1 is connected into different bus bars ulit. No? bus bar na naman po yan. Yung mga bus bar mo to, yung mga tinatawag natin na sub-bus bars is connected to the components of the aircraft that needs an alternating power. Okay, yung mga components na nangangailangan ng alternating power is connected po dun sa mga sub-bus bars na connected dito sa ating main bus bar. Okay? So, ibig sabihin, from the generator, magbibigay na po yan ng electrical power dito sa ating AC main bus bar 1. AC main bus bar 1 is connected into different sub-bus bars. And your sub-bus bars is connected into the different components that needs alternating current power. Okay? Yung ibang voltage or output voltage ng ating generator, pupunta po yan dito sa ating TR naman. Okay? TR, sabi natin, transformer rectifier. Ang gagawin na naman po ng TR na yan is to convert the AC power into a DC. Sir, ba't kailangan natin i-convert yan? Kasi meron tayong mga components dun sa aeroplano na nangangailangan naman ngayon ng direct current power. So yan, dan natin i-convert yan. So from strong voltage into a weaker voltage na po ang gagawin ng ating TR1. So sabihin natin na pumunta ang electrical power mo from the TR, na convert na siya into a DC. So itong DC mo, the same with the AC1, your DC main bus bar 1 is connected into DC sub bus bars. Yung mga sub bus bar mo na connected into your main bus bar is connected to the components of the aircraft that needs direct current voltages. Okay? Yan. Kaya po meron tayong DC main bus bar 1. Tapos, your electrical power will go back to the DC battery bus bar. Okay? Ang gagawin na po ngayon yan is the electrical power from this DC1 will charge your battery. Sabi nga natin, the alternator and the generator will charge the battery. Okay, so diretso po yan dun sa ating battery 1 and battery 2 para ma-charge po yung ating batteries. Ang ibang electrical power will go into this DC essential bus bar. Okay, yung DC essential bus bar is connected into your DC essential shed. Ang gamit po ng ating DC essential shed is from the word shed. Ibig sabihin, para siyang imbakan. Tama? Shed. Imbakan po yan ng DC power. Okay, sir, ba't kailangan natin mag-imbak ng DC power? Meron naman tayong generator. Okay, so if ever na hindi na biglang nagkaroon ng failure dito sa ating generator 1, your DC essential shed, okay, automatically po yan, ibibigay niya po agad-agad yung electrical power na imbak niya dun sa ating DC main bus bar 1. Okay? Bakit? Para yung mga components na connected dito sa ating DC1 is hindi po mawalan, no? Hindi mawalan ng electrical power. Okay? So, ang mangyari dyan, ang unang sasabak niyan, ang unang magbibigay ng backup power sa ating mga components is your sheds. Itong DC essential shed. Itong dalawa. Okay? DC essential shed will give its electrical power to the DC main bus bar 1 which is connected into a DC components para hindi po mawalan ng electrical power yung ating mga components. The same with your AC1, yung mga components na nakakabit dun sa ating AC1. Okay? Ang mangyari dyan, pag nag-off itong mismong generator natin, mag-automatically magbibigay ng electrical power itong si shed. Okay? Before pa maubusan ng electrical power si shed, dapat tinurn on mo na yung mga battery mo. Okay? I-turn on mo yung battery mo, and your battery mo can give continuous electrical power into your DC components
for a maximum of 30 minutes only. Okay? 30 minutes lang po siya pwedeng magbigay ng electrical power. Within that 30 minutes, pag lumampas ka ng 30 minutes, ubos na po ang laman ng ating battery na electrical charge. Okay? Dapat sa time na yon, dapat within that 30 minutes, dapat binaba mo na yung altitude ng iyong eroplano para naman ma-open mo naman yung APU mo, yung susunod na backup power. Ang APU mo can be turned on or it can give electrical power in an altitude of 20,000 feet. Okay? Hindi mo po maaasahan ang iyong APU na magbibigay ng electrical power more than that 20,000 feet na altitude. Okay? So for example, let's say for example, 30,000 feet yung altitude mo. Doon nagkaroon ng engine failure dun sa ating sa makina mo. In that 30 minutes, dapat na ibaba mo na yung mismong eroplano mo into 20,000 feet altitude within 30 minutes. So ibig sabihin dapat ibabagsak mo yung eroplano mo ng 10,000 feet within 30 minutes lang. Okay? Remember that your battery, yung APU mo is ma-turn on mo lang din yan. Gagamitin mo dyan para ma-turn on mo yung APU. Yung APU is yung battery. So for example, naubusan ka ng battery charge mo na hindi ka pa nakapag-turn on ng APU mo, ibig sabihin hindi mo na magamit yung APU mo as your backup power. Okay? Magiging useless yung APU mo. Ang aasahan mo na lang ngayon is yung ram air turbine, which is yung ram air turbine mo, pwede mo lang siyang deploy in an altitude of 12,000 feet at dapat meron kang airspeed of 100 knots pataas. Pag hindi mo yon na comply yung dalawang requirement na yon ng ram air turbine, hindi mo rin ma-deploy yung mismong ram air turbine. Okay, so yun po yung gamit ng ating electrical system. So ito yung gamit ng mga shed. Ito yung tinatawag natin na AC distribution. Okay? Ang pag-distribute ng alternating current sa system ng ating eroplano, sa electrical system ng ating eroplano. Same goes with the Gen 2. Pareho lang po sila dito, okay? Kung ano yung flow ng electrical power dito sa generator 1 mo, ganoon din yung flow ng electrical power dito sa generator 2. Okay? So the same lang po 'yan. Kung may tanong kayo kung sakali is you can comment down below your questions and then I can pwede natin yan na ma-entertain dun sa ating Google Classroom. Okay, so yun lang.